namang bomba yung binitawan ng Infinix, and this is the Infinix Smart 10. Eto guys, yung magpapasabog sa lahat ng kompetisyon pagdating sa kanyang presyong 4,000 pesos. Actually, hindi nga. Nabili ko lang to sa halagang 3,400 with voucher kasi yun. Pagdating sa kanyang specs, meron siyang 120Hz refresh rate, IP64 water and dust resistance, 300% volume, dual speakers, tapos included na rin siya sa Infinix AI. How cool is that? Nako, napakadami pang maganda about this phone. But, is it really true na maganda siya lahat? Or baka naman meron tong issue? Well, pag-uusapan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon ng unboxing and full review nitong Infinix Smart 10. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Na kung bago pa lang dito, well, definitely subscribe now. Madami pa tayong upcoming videos ng mga sulit smartphone katulad na lamang nito. Now, balik naman tayo dito kay Infinix Smart 10. Kung makikita nyo naman, pangalan niya, and yung kanyang larawan. Yung kinuha natin guys is color black. Meron ka pa iba't ibang color actually, like titanium silver, iris blue, and twilight gold. Pero yes, once you go black, you never go back. Na, tingnan naman natin yung loob nito. What do you mean by that? So pagkabukas pa lang guys, bubungad na sa atin kaagad yung smartphone. Merong mga specs dito sa kanyang harapan, and just look at that. Diba? Napakaganda ng kanyang color. Pero mamaya na yan. Dito guys sa baba, nakalagay yung kanyang hard case. Yes, hard case. Kung sino pa yung mura, siya pa yung merong hard case. Yung mga mahal, jelly case lang. After that, meron tayong mga paperworks dito. Andito rin yung kanyang 10 watts adapter, USB-A to Type-C na cable, and yung kanyang SIM ejector pin. Now guys, clarify ko lang, this phone supports up to 15 watts. Pero eto kasing kasama sa kanyang box is just 10 watts. So mas maganda kung meron kayong mas malakas na charging adapter. Like this one, 30 watts. Mas mabilis na itong matcha-charge etong phone na to compared to this one. Now, eto na guys, si Infinix Smart 10. Just look at that. Dati sa Infinix Smart 9, pabilog talaga yung kanyang camera module. Pero ngayon guys, medyo rectangular or square shape na siya. Para hindi naman masyadong iPhone yung dating. Kasing Smart 9 para ng iPhone 16. But yes, this one is medyo unique siya. Pero madami pa rin mga kapareha syempre. Ganun talaga kapag Android. Pagdating dito sa kanyang build quality, etong phone ito ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Dito guys sa kanyang likod, meron tayong matte finish. Hindi po siya glossy. Kaya naman napakasarap hawakan ito. Para na siyang glass actually. And medyo premium na talaga siyang tingnan. Especially for this price, I would say na nag-improve na talaga si Infinix pagdating sa kanilang design making. Even the logo is just low-key. Hindi siya masyadong pasikat or masyadong malaki. Eto guys, saktong-sakto lang. Pagdating sa kanyang mga buttons and ports, dito sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport ng up to 2 SIM card and 1 SD card. So yes, expandable pa rin etong phone ito. And dito naman sa top guys nakalagay yung kanyang secondary speaker, which is for me a pretty big deal pagdating dito guys. Dahil nga halos lahat ng mga smartphone below 5,000 pesos, single speaker lang po yan. Or isang speaker lang. Pero eto, stereo speaker na po siya. Nasa ibaba and nasa itaas. Kapag nagigaming kayo, right and left. So para sa akin, okay na okay to. Up to 300% din yung kanyang volume. Kaya naman malakas na po siya. Although hindi ko talaga siya mako-compare sa mga mas mamahaling dual speaker. Dahil nga mura lang naman to. Hindi rin siya affiliated ng mga iba't ibang brands like JBL. Pero yes, I think enough na merong dual speaker sa ganitong presyuhan. Na pagdating man dito sa kanyang protection guys, this phone offers IP64. Kaya naman hindi nito basta-bastang mapapasukan ng dust and water. Pero splash resistant lang po to. Hindi po to pwedeng ilubog. IP68, IP69 yung pwedeng ganun. Pero yes, at least this phone has improved its protection compared sa Infinix Smart 9 na meron lamang IP54. Mas sealed na po to against dust. Also, sinabi din na Infinix na eto guys ay drop resistant na. So hindi katulad ng mga iba't ibang phone na kapag na-drop natin madadamage talaga yung inside nila. And after mong ma-drop magkakaroon ka na ng mga issues ganon. Well definitely etong phone na to hindi ka na mag-worry about dyan. Pwede na to sa mga mag-asawang palaging nag-aaway. Pwede ka naman sa mga anak nila na palaging nagtatantrum.
Drop resistant na to up to 1.5 meters. Huwag mo lang higitan and huwag mo na lang din idadrop ng sadya. Baka kasi masira, edi kasalanan mo pa. Now, let's talk about the display of this phone. Oops, hindi masyadong bright kasi half lang yung brightness nun. Yan. This phone has 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution, up to 700 nits na brightness, and 120Hz refresh rate. Kaya naman guys, kahit na anong scroll natin dyan, mabilis po yan. Hindi yan madedelay, hindi yan maglalag, or in short, napaka-buttery smooth ng ating pag-e-scroll with this one. Now, don't get me wrong guys, pero hindi na ako na-surprise dito dahil nga marami ng ibang brand yung nag-offer ng ganito. Pero, kadalasan sa kanila, hindi pa punch hole display. Unlike this phone na meron ng punch hole display, tapos yung kanyang navigation, hindi na yung 3 buttons dito. Therefore, mas malapad na yung makikita natin na display with this phone. Yung iba kasi at this price point guys, wala tayong option pagdating sa kanyang navigation. Yung 3 buttons lang talaga and palagi yung nag-a-appear dito sa bottom part and nakakabawas talaga yon ng overall display. And also, kung manonood ka naman ng mga videos or kung ano mang pinapanood mo, well, high quality na rin yung makukuha mo dito. Tapos again, with the 700 nits of brightness, perfect na to sa mga nagbabudget na mga delivery rider natin dyan. Makikita nyo na yung display niya even outdoors. So for me, as of now, I would say na this is the best phone that you can get sa halagang 4,000 pesos pagdating sa display. Now, of course, one of the most important part pagdating sa smartphone is yung kanilang processor. Dahil nga, aanhin mo naman yung 120Hz refresh rate kung maglalag din dahil nga mahina yung processor, di ba? Well, pagdating dito sa phone na to, okay na siya. It has Unisoc T7-250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Tinest ko rin to dito guys sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 274,000. Kapag daily driver ka lang or gusto mo tong i-gift sa inyong mga magulang or sa mga mas bata ninyong kapatid, well, definitely perfect na to guys. Pang SOCMED, pang text tawag, wala nang problema to. Hindi na to maglalag, hindi na to madedelay or yung parang loading, wala nang ganon with this phone. Also, with the big storage na available, yes, as of now, the 128GB is just 4,300 and the 256GB is mag-add ka lang ng 500, 4,800. So I would suggest na get the 256GB of storage para mas marami ka pang apps na pwedeng ilagay and also mas matagal siyang mapuno. Dahil nga guys, napansin ko na kapag yung mga ganitong smartphone is kapag napuno na yung storage, magkakaroon na ng lags, frame drops, or mga problema. Kaya naman, always choose the bigger storage available. Now, tinest ko naman to syempre sa gaming. And dito guys, sa Mobile Legends, meron siyang high graphics with high frame rate. Wala siyang ultra. Siguro nagbago na sa Mobile Legends, pero dati kasi ganitong processor, meron ng ultra. And as you can see, smooth pa rin naman siya. Nagdedepende lang talaga sa Wi-Fi, which is 5G Wi-Fi na ako dito. And nakaka-connect na etong Infinix Smart 10. Smooth na to pagdating dito kahit anong clash or maraming nagaganap dito sa Mobile Legends, okay na okay pa rin naman siya. And also, dito naman sa Call of Duty guys, tenants ko rin to. Meron siyang medium graphics with medium frame rate and as you can see, smooth pa rin naman siya. Playable na yung Call of Duty with this phone. Although, para sa akin, hindi ko siya ma-recommend pang matagalan. Pang casual gaming lang to guys sa Call of Duty. Medyo mas intensive graphics na kasi yung Call of Duty compared sa Mobile Legends. Pero yes, recommended ko na to para sa mga hindi talaga naghahangad ng mala esports na gaming. Kumbaga, naglaro lang for fun. Okay na to actually para sa kanyang presyo. Nako po, wala na akong hanapin dito sa kanyang performance guys. Napaka-smooth na, maganda na siya. Kayang-kaya nyo nang gawin kung ano mang yung mga task na ginagawa natin araw-araw. Except na lang doon sa mga special. Like yung mga video editor, mga ganon, hindi na yun kaya. Pero yung mga taong normal lang or wala namang masyadong special na ginagawa na kailangan talaga ng magandang processor, well, definitely okay na etong Infinix Smart 10. Now, let's talk about the battery. So, eto guys, meron ng 5,000 mAh na battery with 15 watts of fast charging. Pero, yung available or included sa kanyang box is just 10 watts. So, kailangan mo pang bumili ng mas malaki o di ka naman like this 30 watts or more para lang ma-enjoy yung 15 watts charging niya. Dahil nga, kung yun yung gagamitin ninyo, medyo matagal yun. 10 watts lang kasi. But yes, speaking of tagal, medyo tumagal din ako sa
magagamit dito sa phone na to. Kapag saktuhan ka lang or casual user, aabot ka talaga ng 1 day with this phone. Na kapag heavy user ka naman, like yung tuloy-tuloy na gaming or paggamit ng mobile data, around 7 to 8 hours ka lang with this phone, which is matagal na rin. Para sa akin, makunat na yung kanyang 5,000 mAh na battery dahil nga hindi naman battery consuming etong phone na to. Also, pagdating sa kanyang charging guys, around 2 hours and 20 minutes ako naghintay dito sa phone na to, which is okay lang. I think napakadami pang mga mas malakas dito. So in short, hindi masyadong nagpasikat etong si Infinix pagdating sa kanyang battery and charging. Decent lang po siya, hindi siya all goods. Now, dito naman tayo sa exciting part about this phone, which is yung kanyang camera. So guys, pagdating sa kanyang specs, hindi to spectacular. Like 8MP main camera plus 8MP na selfie camera. Tapos meron pa siyang dagdag camera dito na wala na talagang purpose. So akalain mo talaga na pangit lang yan. Tapos mura. Wala talagang mag-expect ng maganda about this phone. Pero guys, nung tinesting ko siya, pagka-picture ko pa lang, okay na kaagad. Napaka-natural, napaka-sharp, and akala ko talaga, oops, chamba. Baka hindi na maulit. Pero as you can see, napaka-consistent ng kanyang result. Halos parehas lang palagi. Maganda, sharp, and natural. And yun yung tatlong gusto ko about sa camera niya. Bihirang-bihira lang itong mangyari sa ganito kamurang smartphone guys. Meron pang mga 50MP, 32MP na mas pangit pa yung result compared to this one. Kaya naman kung gusto niyo yung camera, well definitely, trust me, maganda yung camera nitong Infinix Smart 10. Mababa lang yung specs, pero maganda in person. So kung ayaw nyo namang maniwala, pumunta kayo sa mga physical stores, try ninyo, check ninyo mabuti kung okay ba. Pero yes, based dito sa aking testing, okay na talaga to pang photography. Ngayon, pagdating mo dito sa kanyang video guys, makakakuha siya ng up to 2K at 30fps, both main camera and selfie camera. Sadly, wala siyang option for 60fps. Now, I think medyo sumusobra naman tayo doon. Makontento na siguro tayo dito sa 2K at 30fps. And ngayon, try natin. Guys, yung video quality using the Infinix Smart 10 dito sa kanyang back camera, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Try naman natin yung kanyang selfie. Ito naman guys, yung selfie video camera ng Infinix Smart 10. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, based sa aking nakikita dito guys, okay na yung kanyang result. Ganun pa rin. Yung color ko is kuhang-kuha. Medyo sharp na rin siya. Although, medyo kukulangin kung tutuusin lang dahil nga 8MP lang to. Pero yung saturation, color production is kuhang-kuha na talaga. Also guys, pagdating sa volume naman, okay na rin siya. Malakas na and klarong-klaro yung mga sinasabi natin. So overall, pagdating dito sa camera nitong phone ito, na-impress talaga ako dito. Like, gumawa pa ako ng TikTok pagkatapos kong matest dahil nga sobrang ganda niya. Hindi kasi ako nag-expect na ganito siya dahil nga 8MP tapos 4,000 pesos lang, di ba? Walang normal na tao yung bibili ng camera phone na 8MP lang tapos mura pa. Pero kung nakita nyo yung video na to, well, I guess, alam nyo na. Thanks to me. Hindi, wow. Overall, recommended ko ba etong si Infinix Smart 10? Well, definitely yes na yes. Dahil nga guys, wala pang 5,000 pesos, meron ka ng 256GB na storage, malakas na dual speaker, magandang camera, and okay na rin na processor. Well, definitely, recommended ko na talaga to para sa inyo. So, sa mga Infinix fans dyan, I think you want this. Pero of course, meron pa tayong paparating ng mga other phones dito sa presyong to. So, titingnan natin kung makakompare ba natin or kung panalong-panalo na ba to. Mag-subscribe lang kayo in order to know. So, I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo and I hope na natulungan ko kayong bumili ng isang smartphone. So, that's it. I'm JP and this is JTin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.